Gumanda na, tingnan, naipit na, ano Ped? Gumanda na, naipit na eh. So yung dalawa nagtutulos dito sa kamatis. Pinagpo-poste ko na rito. Wala, sisilipin ko. Ba't na dyan, ano na, tulog-tulog. Okay lang. Mga ganyan kalayo siguro. Magkukanan tayo. Magbubukawi. Papunta ron, tapos papunta ron. Kumbaga sa gitna natin sinimulan kasi hindi naman pantay yung magkabilang dulo eh. Bundle po ito magkasama. Nagkakalaga siya ng 2.4 hanggang 2.5 depende sa lugar nyo, no? Bukod po doon sa pinaupo naming triple 14 at saka sinabog na chicken manure, then yung foliar na gamit natin na 3G, bukod doon wala na tayong nilalagay pa. Nagtataka kami, nagsanga siya ng ganyang karami sa ilalim at kung mapapansin nyo yung sanga niya, humahabol siya, pumaparehas yung sanga niya sa principal. Ito yung principal niya, ito yung principal, ito yung sanga. Welcome sa Tongs TV, manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yo, magandang araw mga katongs. Isang magandang buhay po sa inyong lahat. Talaga namang magandang araw. Laksong baga ang ganda ng pan dito. Yung ulan tuwing maga, tapos maghapon wala na. Ambon lang naman, pero medyo malakas din, nakakabasa, kaya nakakamenos kami sa tubig. So ngayon mga katong, saya na nga po yung ating halaman. At wala pa rin patabayan mga katongs. Hindi pa po tayo naglalagay. Nakita nyo wala pang butas yung mga plastic. Pagka nagpataba po kasi tayo dyan, may bubutasan lang natin yan. Parang hindi natin mabubutas eh. Pagka lumaki na yan, dito na pataba yan. Grabe lakas ng lupa rito. Lakas ng lupa, no? Bakante kasi eh. Ang si boss. May bulaklak na boss. May bulaklak na. Kaganda, no? Oh. Karaing sanga. Ne. Pangbanat talaga boss, pangbalag. Kailangan na. Oo. Ay sili natin. Maglalagay kami ni Ped ngayon ng nylon sa baba. Para maitayo na natin yung mga nakatumbang hili. So dalawa kami ni Ped dito, si Bato. Ayan, mag-grass cutter. Kanina kasi maga umulan, so alas 9 na, kaya ayan, makapagtrabaho na tayo. Hindi, diyan mo na lang sa kwan Ped. Sa ibabaw mo na lang ano. Yan, kahit mahangin yan boss, hindi na dadapa yan. Tingnan. Tingnan yung biniling talong ng dalawa. Panat. Ala daw maganda. Ala daw maganda. Mahal pa siguro. 90. Kilo? Oo. Okay.
Alin? Sile? Uy, nagpipiestang uod. Yan pa ba yun? Di pa. Yan pa ba yung kahapon? Ha? Yan? Pwede pala natin doble eh. Ha? Pwede na natin i-doble. Matipid lang pala yan eh. Nakailan ba tayo? Pang 5 ano? Matipid lang pala yan. Yan na lang din. Ito na lang din pang ikot natin. Ano? Oo. Yata. Okay. Kutsilyo. Taas mo ng konti, wala na. Tagpas mo sa buko.
Ngayon mga katong, si Bato nag-grass cutter. Diyan kami nagbabalad sa sili. Yan. Kasama ko si Ped. Taas mo konti. Yan. Baba ko konti. Okay. Nakuha kasi nilagnat si Ped ng 2 araw, kaya medyo bumagal tayo sa trabaho. Okay. So kahapon lang natin nayari itong ibalag yung 2 block na ito, pero yung isa sa dulo ihuhuli na namin yun. Total maliliit pa naman yung sili dun. Ito lang importante, humiga na nga po yung iba. Baba mo konti. Baba mo. Sabuko. Yan. Di mo makuha isa na yan. Kabila mo na isa na eh. Luwagan mo muna itali at saka mo ilalim sa tanga. Yan. Okay na yan. Sipit kasi eh. Lintik yung lasa sa usbong ano. Pahinga muna mga katongos. Gumanda na, tingnan, naipit na, ano Ped? Gumanda na, naipit na eh. So yung dalawa nagtutulos dito sa kamatis. Pinagpo-poste ko na rito.
Hmm? Saan pa? Dalawa. Yung ano natagpos niya? Ganun. Oh, hanggang sa Amatis. Hindi. Ganun lang. Sa may poste? Oo. Kunin nyo pa yung sa may Kamatis. Yung sa sili, wag na. Sa silid. Sa Kamatis lang. Ganun na. Wala, sisilipin ko. Ba't na dun? Ano na? Ganun. Okay lang. Mga ganyan kalayo. Tayuan nyo na rin ng poste na. Oo. Bumili na lang. Paano pa higa? Ganyan lang ganyan. O, diretso lang. Basta kunwari, ganun yung poste. Kapag ganyan. Di ba, pag ganyan yung poste, i-diretso nyo sa tudling. Wag nyo ipapasok dito. Basta padiretso, kahit napaling. Ganon. Oo. Hindi na ba madediretso yan? Hindi na. Hindi mo sa ilalim. Ito ko ilalim. Magkariyan din. Pag kanyari, magkukanan tayo. Magbubukawi. Papunta ron, tapos papunta ron. Kumbaga, sa gitna natin sinimulan. Kasi hindi naman pantay yung magkabilang dulo eh. Dahil sa gitna tayo kumuha ng pantay. Lalagyan pang kahoy nun sa gilid. Oo, ganyan din. Mas maganda ata. Bagay, sige, kahit mahuli na yung mga sa gilid, unahin natin yung mga tulos. Merienda na ba kaya? Merienda na kaya? Ha? Tara muna. Merienda muna kaya? Na, bubuwasan kitang libre natin. Inang-amo-apong po. Pwede nagsatabatan mo. Hindi ka kita. Hindi ah. Matagal kasi na niya. Boss. Bota, kapag mag-obray po, binakuha ko pa niya ni sigarilyo. Yabe ka natin eh. Ay! Wala na nga panyan ni Sigalyo. Parusa kay Kalori. Oo. Watang datang i Boss J. Makapunta natin ang anak ko, anak ko ba ang mga matagpagpag na. Hindi niyo mo kaya yan. Hindi ko kaya yan. Pakulo na. Ano yun ba? Paplano na po. Taka na tayo. Hindi kami din. Dagdagan mo ito. Yan naman. Yan. Pumaligaran. Eh, bago niya na yung malaman mo mangga ikaw, dadarag mo na naman mo sa kalawa. Bayan mo kasi. Ibu mo siya yung galing eh. Mahina ang tagay. Yan. Kaya ikaw mo yan. Sabi ko lang rin. Alaan.
Pwede na. Di pa. Yun oh, may step tayo dito mga katong. Ayos talaga si Boss J oh. Nagluluto tayo. Ano yan boss? Buro. Burong Kapampangan. Ha? Saan gawa to? Talagang pag nagigisa ng buro may kamatis na eh. Oo, bakit sa'yo wala? Wala. Bakit hindi ba? Kasi luya. luya lang. Luya lang. Alam ko maasim na yung buro kaya hindi na kailangan ng kamatis. Ha? Depende. Pag maasim, kahit di na. Kahit di na. Oo, yan. Hindi pa yata gano'ng maasim yan. Kaya, nagyan mo ano. Tapos, ano yung hito? Ha? Yung hito? Nandito pa. Ay, hindi pa. Dito ka na. Dito. Ayun, dito ka na. Ayun. Yan ang ulam namin ngayong tanghalian. Pritong hito, talong at saka buro. Dito na yan boss. Oo, dito na. Burong ano yan? Burong ka ba? Burong isda. Anong isda? Ay, hindi ko alam. Ayan o. Sarap naman ito. Kaso yung talong natin eh. Maganda. Kaganda, no? Hindi yung binila eh. Grabe presyo ng talong dito. Kano ba? 90 isang kilo. Oo, 90. Ang pangit pa. Ilang piraso lang. Tapos yung kuha natin yung kamatis kasi ito. Pwede. Bugin mo. Abot na yan. Ano may sili yan? Wala. Hindi mo kasi ako yung gumawa nito. Okay mga katongs. Maya maya akain na kami. Ngayon tanghalian namin pritong hito. Niluluto ni Boss J. Asa yung talong natin boss? Ano na? Ito na. Congrats boss. Graduate ka na rito. Aray ko. Hindi pa yan. Darte yan. Yun, ha? Sino? Kasama na yung si Madam. Kumanta na. Oo, ano na? Hoy! Mata na ka no! Oh. Apo. Ay, sarami pa ng kanin. Marami, tama na yan. Kapon hindi na kumain. Ha? Kain. Kain po. Kasarap ng buro boss Jay ah. Oo. Matamis. Meron na wala. Kala ko nga maasim eh. Lumabas na eh.
mas. Kasi suso sa brakasyon niya, hindi siya unang mayo. Kailangan na nila isang timba. Pag namumunga na yung talong, isang timbang buro. Pagka ang papaharvest tayo, walang nila talong. Okay. Ayun. Bili ka ng ngayon. Kurami. Gawin kong puro. Oo, marunong ako gumawa ng puro. Oo. Gurame. Sabihin nila natin ng boss eh. Pwede doon. Pwede yung process. Ha? Bakit kahit yung ano, bilata ano. Hindi ah. Yun ang masarap eh. Okay mga katongs, at ayan, hapon na nga po ano. So, pakita ko lang po sa inyo yung ginagamit kong gamot dito sa talong. So, ito, yung Bupreya. Ito po ang kasama yan, isang litrong foliar o boom blower. Yan. Maganda rin po ito sa talong. At ang kasama po yan, ito, yung maliit na Bupreya na yan. 100 ml lang po ito. So, bundle po ito magkasama. Nagkakalaga siya ng 2.4 hanggang 2.5 depende sa lugar nyo, no? Bali, ito po mga katong, 1 litrong perfectayon kaya 1 litrong budan. So yung isang bote nito hinahalo ko yung kalahati dito sa budan, yung kalahati sa perfectayon. Tsaka na lang natin i-sprayan ng alternate, hindi siya sabay. Kunwari isang beses isang linggo itong perfectayon na may halong Bupreya, isang beses isang linggo yung budan na may halong Bupreya. Siyempre hinahaluan na lang natin ng kanyang fungicide. So ito ang gagamitin natin, Antracol with zinc na fungicide po ito. So yan yung ating talong mga katong. Hanggang sa ngayon hindi ko pa pinapatabaan ito. Ayan, kita naman talagang nakagulat. So wala pang pataba, walang kapataba ito, bukod po doon sa pinaupo naming triple 14 at saka sinabog na chicken manure. Then yung foliar na gamit natin na 3G, bukod doon wala na tayong nilalagay pa. Nagtataka kami, nagsanga siya ng ganyang karami sa ilalim. At kung mapapansin nyo yung sanga niya, humahabol siya, pumaparehas yung sanga niya sa principal. Ito yung principal niya, ito yung principal, ito yung sanga. Halos malusog din yung sanga niya at parehas sila ng principal. Sa ngayon wala namang ganong hayop at alang uod, alang natuto yung usbong. So syempre dahil tagulan ngayon, aalagaan natin to ng fungicide. So mapapansin nyo naman mga katong, sa tulad ng sabi ko kanina, makikita nyo yung halaman kapag luto sa pataba, namumula yung unang dahon niya sa baba. Pero ito, kung mapapansin nyo po, halos lahat berde. Tapos ang kagandahan nito mga katong, lahat ng sanga niya may pamulaklakan na. Ayan, ito. Tapos ayun, yung principal niya
bumuka na yung bulaklak. Bukod doon, ito pa sa taas. Kaya nakakatuwa, ganito kaganda yung ating halaman dito. Hanggang doon po yan sa dulo. Ang naitanim dito mga katongs, mahigit 33. Bukod dun sa hinabol natin sa kabila, meron din 33. Kaya marami po yan. So ang order nga natin kay Ma'am Lina Talong 73. So may plus po na 7 tray yun. So sumobra tayo ng 10. So ibig sabihin 67 tray ang naitanim natin dito. Nakita nyo naman yung wala tayong ganong nahulip dito. Siguro dito sa unang tanim wala namang kalahating tray ang nahulip ko. At doon pa sa isa ala din naman hulipin pa. Kaya lahat ng 63 mahigit pumasok dito sa dalawang taniman natin na yan. Dito rin ako nagtataka mga katongs sa lupa na ito. Malakas yung lupa, nalagyan ng chicken manure, nalagyan natin ng paupo na 14. Mapapansin nyo sa damo lang, yung damo napakataba ng damo. So siguro yung 14 naman na nilagay natin nasa tudling lang yon. So ibig sabihin ngayon pa lang kinakain ng halaman yung 14 na nilagay natin. Ito ding sili, ala pang kapataba ito, pero nakita nyo po ito, kaya nagkaganyan lang yan dahil yun, natabunan nga ng damo. At so kailangan din tabunan yung puno. Kaya pero maganda na yan, maganda na po yung kanang sili na yan pagka natabunan ng lupa yung puno niya. Syempre ayan, nakakuan na rin, nakaipit na. So hindi lang nangyari, hindi na nilapid, 7 tudling lang daw. Kanina pagkakain namin tanghalian, si Ped at si Bato ang nagtali. Si Bato kasi nag-grass cutter kanina, kaso medyo malakas ang ulan kaya pinahinto ko. So sila ni Ped nagtali dito. Ako nagtulos ako ng dito. Ito po yung yung ginawa nung 2 arawan. Nagpa-poste ko ron sa gitna sa may kamatis, tapos poste sa bungad sa dulo at saka dito sa gitna, para isang batakan na lang gagawin ko sa serga, sa tali. Yan, balag din na buo. Siyempre may purpose tayo yan kung bakit ganyan ang ginawa natin balag. May yan, may plano. Tapos yung 2 arawan dyan nagtatrabaho ko ngayon. Dyan pinahinto ko muna yung dulo dun sa sili kasi medyo huli yun yung kumbaga mababa pa naman yun. Itong kamatis ang kailangan munang balagan, kaya pinauna ko to. So itong 2 block naman nito tapos na yan. 7 tudling na lang ang iipitin nila Ped dyan bukas. So si Bato siguro tatapusin na niya yung grass cutter. Konti na lang, halos nakabawas na siya dun sa dulo. Tapos itong 3 tudling na naiwan dito sa gitna. So pinahinto kasi umuulan kanina. Siyempre yung putik tatalansik lang sa dahon.